Sabihin mo, hindi totoo yan. Iniwan ka na, hindi ako sinungaling. Kasalanan to ng papa mo. Nanindigan si Moises kay Jaime na si Eleazar ang tumulong sa kanya at mismong tauhan niya ang nagtakas sa ospital na sinaad naman ni David na asset ni Eleazar si Edgar na dating partner niya pero siya mismo ang pumatay. Giniit ni Jaime na talagang traidor si Eleazar pero may gumugulo sa isip niya dahil papaano nakapag-utos ang kapatid niya dahil nakoma siya noong mga sandaling yun na agad namang sinabi ni Rafael na baka kumilos mag-isa yung tauhan niya pero nanindigan si Jaime na may mali pa rin na malakas ang loob niya na may ibang tumutulong pa kay Moises maliban kay Eleazar. Sabay nilabas niya yung samurai niya at tinutok niya sa binata at sinad niyang may mali pa rin kaya natakot ito na agad naman niyang sinabi na lahat ng alam niya ay sinabi na niya. Sabay tinanong niya kung ano pang kailangan nila sa kanya dahil umamin na siya ng buong katotohanan at kung ano ang nalalaman niya. Galit namang sinabihan ni Jaime na may mali at hindi niya ito makumbinsi na totoo ang mga sinasabi niya. Sa dating bahay nila Jaime ang ginawa niyang taguan kay Moises kung saan kwento ni Jaime kay Rafael na doon sila sabay lumaki ng kanyang ama na si Alfonso na sayang lang at hindi na niya naasikaso pa pero plano niyang iparenovate na baka gawin niyang charity institution under kay Alfonso or foundation ng human rights victim pero sa mga sandaling yun ay gagamitin muna nila bilang hideout nila kung saan andoon si Moises na mananatili siya doon hanggat hindi nito inaamin ang buong katotohanan. Tinanong naman ni Rafael kung sa tingin ba ni Jaime ay may mga hindi pa sinasabi ang binata na agad namang pinaliwanag ng matanda na ayon kay General Arevalo ay bibigay din ito na kailangan nilang ng bala at sariling pamilya ni Moises ang gagamitin nila kaya nagka-idea na naman si Rafael na ipapadukot na naman nila Jaime sila Mang Estong at Grace. Sakto namang dumating si Eric kaya agad tinanong ni Jaime kung kumusta na si Danica na agad namang sinabi ni Eric na bamais pa rin at manang-mana sa tatay niya kaya pinagmasdan ni Rafael ang matanda na sinaad ni Jaime na nababasa niya ang mga mata ni Rafael na agad niyang sinabi na andoon din si Danica para mas madali ang pagbabantay nila sa kanilang dalawa na isa sa kanila ang makakapagturo kung nasaan pa ang ibang kasamahan ni Eleazar at isa sa kanila ang mga gamit nila para makontrol si Eleazar na agad namang naalala ni Rafael yung sinabi ng tito niya na ayaw niyang maghintay na lang dahil baka makita na lang niya pagdating ng araw na isa ng bangkay ang anak niya kaya nangako siya sa tito niya na gagawin nila lahat para sa kanilang mga anak. Agad hiniling naman ni Rafael na gusto niyang makita si Danica pero tinanong naman ni Jaime kung bakit pa siya magsasayang ng oras sa dalaga na nagpalusot naman siyang baka masabi ni Danica ang mga bagay na hindi pa inaamin ni Moises. Nang puntahan nila ang dalaga ay nanindigan siyang wala siyang alam sa mga sinasabi nila kaya sinabihan ni Jaime si Rafael na tama ang sinabi niya na sinasayang lang nila ang oras nila kay Danica. Kailangang magpanggap ni Rafael na umaayon siya sa mga plano ni Jaime pero ngayong alam na niya kung nasaan ang dalaga ay mas madali na sa kanila kung papaano nila maitatakas si Danica pero sa mga mata ni Jaime ay dapat nang makita na pinapahirapan din ni Rafael ang dalaga at si Rafael mismo ang magbabalik kay Danica sa kanyang ama. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.